Thank you po. Oh, may agang paregalo sa ating ikakasal. Hi guys, we're back in the road and for today's video, kami nga po ay mag-run ng errands before ng wedding. May mga final errands pa rin. Ganyan talaga guys pag ikakasal, hindi matatapos yung final errands until sa day ng kasal mismo. Meron pa rin mga final errands na magaganap. Pero dahil nga sabi may mga gagawin, ayan, favorite talaga niya yun. Ano tawag dyan? Mango Graham something. Ayan, Mango Graham shake or Mango Royale. Iba-iba ng tawag pero yun siya. Para siyang Mango Grahams in a cup. Ayan. So, dumalaw nga tayo sa kay Nanet, ang nanay ni Kiko at ni Ate Christine. Ayan. Dumalaw tayo sa bahay at nakatulog na nga itong si Bibo Ridap. Ayan. So ngayon, dito lang naman kami guys, hindi kami lumalayo. Pasensya na kayo kung nakayakap lang ako sa aking baby. Kasi wala kami ibang kasama din. Okay, so may mga isasauli lang kami ng mga bagay-bagay at may mga bibili ng mga bagay-bagay. Nakapilik mata na nga pala ako. Ayan, oh. Hindi mo pala video? Hindi, kasi wala ako. So ayan, nakapagpilik mata na ako guys. Home service dito sa Bulacan na. Yung specific na pinagpagawaan ko ay 450 pesos. That is $11. So $11 para sa pilik mata. Teka lang si Bible. $11 para sa papilik mata. Ang pansin ko guys, meron ng nagpo-fall. Meron ng hindi siya kasing dikit nung sa Canada. Pero imagine nyo naman, $11 yung sa Canada, $100, di ba? 120 pa nga. Pero naman sila kasi may mga sariling shop. Dito kasi ay wala silang shop nila na binabayaran. Siguro, pag magpupunta kayo sa mga shops talaga, sa mga beauty salons, mas mahal. So ito kasi ay home service lang siya, sa bahay lang namin ginawa. Ito ay, ano bang tawag nila dito? Full lash extension. Ay hindi, volume ba tawag doon kasi pinakapalan ko nga. Kasi okay naman ako sa sanay naman ako sa ganyan. Kasi nga nagpapaganto nga ako sa Canada, di ba? Ayun, nasa $100 to $120 nung nasa PEI. Ewan ko sa Alberta, baka mas mura. Ayun. Tapos bukod pa pala doon, guys. Go daw. Bukod pa pala doon, guys, kung mapapansin nyo rin, nung nakaraan, ako ay nakapagpa-nails na. Ganyan siya. Ito ay, ano ba to? Masunog si Pipe. Ano masunog? Ayan. Wala namang nangyari. Hindi, yung mukha niya kanina. Yung mukha niya kanina. Ayan. So, nakapagpa-nails na rin ako guys. Simple lang siya, ganyan. Pero, this is gel. Ayan, gel. Pati yung sa feet. Sa feet naman ay off-white lang yung pinalagay ko. Pero gel din siya. Ang pagpapalinis dito guys ng kamay at paa, kamay naka-gel na ay 350 pesos, wala pang $10. Ang paa 450 pesos, nasa $11. Yung sa akin, kamay at paa, 170 pesos. 170 pesos. Sabihin mo lang 200, no? Wala, $5. Pero walang nail polish yun. Cleaning. At malinis talagang maglinis dito sa Pilipinas. Pakamurang magpalinis dito. Again, sila po ay mga home service at dito po yan sa Pulilan, Bulacan. Baka naman sa ibang lugar ay mas expensive. At syempre, automatic na yan. Pag pupunta kayo sa mga salons pa, mas mahal kasi meron silang overhead costs sa pagre-rent at yung mga bagay-bagay na gamit nila, 'di ba? So yun, mas preferred ko lang talaga sa bahay kasi nga convenient. Yun, for convenience, hindi mainit, dun lang talaga. Tapos sabay ko nang pinapunta yung sa eyelashes tsaka yung sa kamay para nakaganon ako, guys. Sabay hindi siya, char lang. Magkasunod ginawa. So, mas productive, 'di ba, yung day? Same day kung napagawa yung lashes tsaka yung nails. Tapos napagawa ko siya sa dalawang tao na napagawa ko siya sa dalawang tao na gusto ko. Unlike kapag kuwari pupunta ako ng salon, pwedeng hindi ko gusto yung nails nila pero gusto ko yung lashes nila, so lilipat pa ba ako, 'di ba? So yun lang. Tapos nakapagpa-schedule na rin tayo guys ng tattoo. Kung mapapansin nyo yung kilay ko guys, meron siyang bakat ng tattoo. Kasi tinatuan yan before, namumula siya, 'di ba? Mamula-mula siya. Kasi tattoo yan before. This tattoo has been 5 years na siguro. So,
touch up na siya. Hindi na touch up. Kailangan niya talagang tatuan ulit kasi sobrang light na niya. So papatato tayo ng ating kilay this coming Wednesday yata yun. Wednesday. Pero Tuesday, magpapariband tayo. Ayan. So kung magkano yung patato, magkano yung pariband, hindi ko pa alam eh. Hindi ko pa natatanong. Pero home service ulit. Yung gagawa ng ating kilay is the same person na gumawa ng ating pilik mata. The only reason kung bakit hindi ko pa siya pinapagawa kasi nga aabay tayo. Ayaw naman natin napakak yung kilay natin at magbabak-bak-bak dahil katatato lang, 'di ba? So, 'yun. Unahin natin yung rebond. Ito na. Hindi pa pala. Unahin natin yung papariband muna tayo. And then after natin magpariband, nun tayo magpapatato ng ating kilay. Ayan. Tapos na, hindi ko na ipapasok. Sige. Pero yun nga, sabi ko naman sa inyo guys, sobrang mura dito sa Pilipinas. Pero syempre, ang mahal ng pamasahe. So, hindi kayo makaka-uwi just to do it. Pero if you're gonna go home, might as well do everything. So, yun. Sinabi ko na yun dun sa nag-nails na before ng birthday ni Vibe. So, 1 month, papa-change ako ng color. Kaya ako nag-blue guys, kasi blue yung theme. Blue and pink ang ating motif for the wedding. So, before ng birthday ni Vibe, papa-change ko to sa ibang color. Kasi, sakto yun. Mag-birthday si Vibe. Ang birthday niya ay 31st. Pero gaganapin natin yun ng earlier. So, after nun kasi, January 2, balik na kami ng Canada. So, before mag-New Year, magpapachange na ako ng nails, magpapatouch up na ako ng lashes. Baba ako ngayon. Sige, go. So, before umuwi ng Canada, papatouch up na ako papachange na ako ng nails, papatouch up na ako ng lashes. Kailangan okay na ang kilay. Para pagdating natin sa Canada, alam mo yun, nagawa na natin lahat ng pwede natin gawin dito sa Philippines, diba? Yun namang pagpapaglasses, yung sa dentist, hindi na kailangan gawin dito kasi meron tayong mga insurance sa Canada for those. So, itong glasses ko, quality na siya kasi, kailan pa ba to? 2 years ago na siya. June na ako for testing ng aking, kung ano na yung spec ng aking mata, kung ano na ba ang grado. So, overdue na nga actually. Pero hindi ako nagpunta kasi nga nung sa PEI, hindi ko siya pinuntahan kasi, ano ba nangyari nun? Kapapanganak ko lang. So, sabi nila, kapapanganak mo lang daw, wag ka daw grado kaagad kasi basta affected ang eyes mo sa iyong panganganak. So, lalabo ba? Parang ganun. Hindi ko sure. Basta hindi siya recommended. Kailangan magpalipas ka ng ilang months before ka magpakuha ng iyong grado. So, yun. Hindi ako nakapagpagrado tapos na-busy na. So, yun. Palitin na siya. Pwede naman gamitin, i-reuse itong frame tapos nang papapalitan lang yung mismong glass. Pero tingnan natin kung paano. Yun nga, sabi ko naman sa inyo, hindi na yun kailangan dito sa Pilipinas gawin kasi may mga insurance naman tayo sa Canada. So, kahit na medyo expensive siya, kahit na medyo expensive, nahulog yung bit-bit ni Kiko. Kahit na medyo expensive siya sa Canada, covered naman yun ng ating insurance. Nabasag pa yata yung dala ni Kiko. Covered naman siya ng ating insurance. Same goes through with the dental. So, medyo mas mura pa rin dito magpa-dentist. Pero, covered naman ng company ko yung insurance para sa dentist. Same with kay Kiko. So, sabi ko kay Kiko, hindi naman natin kailangan na gawin dito yun sa Philippines. Pwede na sa Canada kasi libre pag sa Canada pag dito magbabayad ka, diba? Sa dentist, tsaka sa eyes. Ayan. Pero yung the rest, palinis ng kuko, pariband ng buhok, patattoo, palashes, lahat yan mas mura dito. Actually guys, gusto ko nga magpa-lip tattoo. Pero, masakit daw talaga yun siya. So, wag na lang. Okay na. Kahit daw meron, ano ba masasabi nyo? Experience yun? Lip tattoo? Ikaw ba na-experience mo na ba yun? Hindi. Gusto ko din siya i-experience. Pero, sabi masakit daw talaga kahit daw merong, ano ba tawag ng topical na pampamanhead. Masakit pa rin daw. In fairness naman kasi kahit yung sa tattoo dito, pag yung touch up, sakit talaga yun. Kahit na lagyan pa nila ng topical, masakit siya.
Yung uso ko nga guys, ganito na pagka pa kaya inanot, hindi lalo ng magato girl. Ayun. So, larga lang tayo guys. At ayun, samahan nyo kami sa aming mga gala this afternoon. So ngayon, umiikot-ikot lang kami. May mga dinideliver kami na kung anik-anik. May mga kinukuha kami sa mga kamag-anakan and everything. And then after nito, hatid namin sila, before namin ihatid sila mami dun sa, kasi dun na sila mag-spend ng night dun sa location. Kami, inop namin na umuwi kasi nga may baby, parang mas comfortable ako na sa bahay maligo, hindi na namin bitbit yung mga gamit ni Vibe, May parang baby sa kagagawa ng baby. buiset. So yun, mas komportable ako na sa bahay na lang kami manggaling para komportable din si Vibe kasi kaka-adjust pa lang niya dun sa bahay. Tapos kung lilipat kami, matutulog kami ulit sa hotel or sa resort, parang ma-uncomfortable na naman siya. So gusto ko nang steady na lang muna siya. So sa bahay kami manggagaling. At saka ayoko nang makigulo pa sa aking brotherhood kasi alam ko naman na iintindihin pa ni mami si Vibe yan. Yeah, iintindihin pa nila kami. Gusto ko pagpunta namin doon, ready to go, ready to help, ready to mingle na kami agad-agad. So yun, maaga ako magpa-makeup for tomorrow at didiretso na nga kami doon agad. Pero anyway, so ihatid namin sila doon sa location. But before we do that, meron kaming di-deliver na mga bayong ba yun? Tawag doon. Oh, may di-deliver kaming mga bayong. Which is yun yung, kasi yung theme ng kasal, aside from may motif sila na blue and pink, meron din silang parang motif, ano yung isa? May motif siya. May theme, ayun. So, may theme. Theme pala, theme. Yeah, meron din silang theme na parang barot saya, mga ganyan. So, papakataan ko kayo ng mga, ano nila, prenup photos. Ito. Dahil nga barong at saya ang kanilang, yung parang mga, ano ba, old times, parang Maria Clara ang peg, di ba? So, bukod nga doon sa ganong peg ay yung kanilang pag-giveaway ay nasa bayong. Ayan. Very, very modern, very cute, very fancy na nung bayong na yun. Hindi naman yung old times talaga na bayong, di ba? Pero yon, idadalhin natin yon sa aming ninang na nag-cater din siya before. At actually, I think nag-cater pa rin siya ngayon. Magaling talaga magluto yung ninang ko na yun. So, dadalhin natin sa kanya kasi siya yung mag-prepare ng mga pang-giveaway sa mga ninongs at ninangs. Only in the Philippines, guys. Nakita niyo yun? Nagde-deliver, nakamotor, pero nakasampay sa kanya lahat nung i-deliver niya. Kita niyo? Kung di niya nakita, sayang. Kasi hindi ko na, wala na akong time na i-move ang ating camera. So, ayun. De-deliver namin sa kanya yung bayong mamaya. Samahan nyo kami sa mga gala-gala natin for today. Alright, so we'll see you. Bye-bye. Sila.